Batiin mo ang katabi mo, sabihin mo, higit ka pa sa mananagumpay. Dahil kung titingnan po natin, bakit ito masasabing higit pa tayo sa mananagumpay? Sa kabila ng masarap matulog ngayong umaga, maulan eh. Pwede ka naman magdahilan eh. Sasali na lang ako sa live streaming. Ganun din naman yun eh. Nasa bahay naman ako, nakakapanood ako ng salita ng Diyos. Pero sa kabila ng lahat, hindi ka nagpatinag doon sa suggestion ng isipan mo. Maaaring ikaw ay inuubo, sinisipon, masama ang iyong pakiramdam, maraming abirya na nangyari sa inyong tahanan, umiyak yung anak mo, nasira yung tubo ng gripo, pero sa kabila ng lahat, narito ka pa rin. Tandaan mo, huwag ka magpapapigil sa lahat ng paggadlan ng pag-away. Mas lalong ikaw ay manggigil sa pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Dahil sa oras na ikaw ay nanggigigil, ang kaaway siya na mismo ang titigil sa pangungulit sa iyo. Alam mo, pag nakikita niya na naroon yung tinatawag na pagpupursigi mo, naroon yung tinatawag na passion mo, yung nilalaman ng iyong puso, hindi ako magugulat kung isang araw may bago ka ng sasakyan. Hindi ako magugulat kung isang araw hindi ka na nangungupahan. Hindi ako magugulat na ang lugar na ito ay napakaliit dahil kasama mo na ang buong mong pamilya. Yung asawa mo, yung anak mo, nakala mo ay napakatigas ng ulo, pasaway sa inyong tahanan, yun yung mismo magyayaya sa iyo na unang-una dito sa gawain ng Panginoon. Because the God that we serve, He can change the season. He can change the person. He can change everything na nangyayari sa iyong buhay. For one season, nag-iisa ka lamang. For another season, hindi lamang pamilya mo. Kagaya ng magkakapatid na sila Sister Early, buong ang kanan nilang narito. Ang maganda yung kainggitan mo, hindi yung pera lamang eh. Kailangan na maging kainggitan mo that me and my household will serve the Lord. Alam niyo nung last time, nasa discipleship ako, last Sunday, ang sabi ng isang kapatiran na dinidisciple ko, Pastor, pwede niyo bang ituro sa amin? Ano ba ang sekreto? Bakit buong pamilya kayo naglilingkod sa Panginoon? Ang isa sa pinaka masasabi kong accomplishment ng isang pastor, hindi lamang ang magligtas ng kaluluwa, kundi ang makasama namin ang buong tahanan namin, sambahayan na namin, na naglilingkod sa ating Panginoon. Napakalungkot sa isang mangangaral na kami ginagamit ng Panginoon, pero ang aming pamilya hindi namin kasama sa pananampalataya. Maaaring mahirap man maligtas ang iyong kapamilya dahil nandun lagi ang labanan eh. Kasi nakikita pa rin niya yung dati mong pag-uugali. Hindi siya makapaniwala doon sa sinasabi mo dahil ikaw mabunganga ka pa rin. It's not about the words that you know. It's about the words that you show. Hindi kung gaano mo kaalam ang salita ng Diyos, kundi kung paano makita sa iyong buhay ang salita ng Diyos. Maaaring marami nakakilala sa ating Panginoon, pero maipakilala mo sa pamamagitan ng buhay mo. Dakilang Ama, nagpapasalamat po kami sa umaga't sandaling ito, na sa kabila ng lahat ng mga bagay na nagtatangkang pumigil po sa amin para magkatipon-tipon, kami hindi nagpapigil. Kami patuloy na sumulong, nagpatuloy, at dalangin po namin, Panginoon, na sa aming paglalakbay sa buhay, lagi kaming lumakad na may pagmamahal, banal na pagkatakot sa iyo, at higit sa lahat, na kami lumalakad sa pananalig sa iyo, Panginoon. So that any moment in our life, whether we die, or whether the rapture will come first, kami ay iyong makakasama, Panginoon. Kaya Panginoon, sa oras at sandaling to, alisin mo nga po sa aking mga kapatiran ang mga bagay na gumugulo sa kanilang isipan. Lord, we surrender everything unto you, into thy hands, O God.
We give you our worries. We give you our sorrow. We give you our burden, our sins, O God. Lord, wala po kaming ititira sa aming sarili. Kundi ang ititira lamang namin sa aming sarili, Panginoon, ay ang lugar kung saan Ikaw ang pupuno sa aming buhay, Panginoon. Kaya dalangin po namin sa umagang ito, Panginoon, hindi lamang kami basta makarinig ng iyong banal at makapangyarihang salita, Panginoong Yesus. Kundi, Panginoon, patuloy ka na trumabaho sa aming buhay. Ang himala mo, Panginoong Yesus, ay hindi mapigilan sa lugar na ito, Panginoon. Magkaroon ng pagbabago ng isipan, magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng banal na apoy na pagbaba sa buhay at sa lugar at sandaling ito, Panginoon. Lord, we long for you, O God. Let there be a revival in this place, O God. A place of healing, a place of blessing, a place of restoration, a place of deliverance, O God. A place of salvation, O God. Kaya salamat po aming Ama. Ang aming tenga ay amin lamang pong itututok sa iyo. Ang aming atensyon ay amin lamang itututok sa iyo, Panginoong Yesus. Kaya sa aming pag-uwi mamaya, Panginoon, ang dala namin, Panginoong Yesus, ay spiritual na pagpapala at mga buhay na patotoo. Kung paano mo kami binago, kung paano ka, Panginoong Yesus, nangusap ng personal sa bawat isa, O God, that you are giving each and everyone a unique confirmation, Panginoon, ng gagawin mo sa buhay ng bawat isa, O God. We will not go home empty-handed, O God. Kaya salamat po aming Ama. Open our hearts. Prepare our spirits, O God, so that we will receive your precious message. We will receive your power, O God. Power that break the yoke. Power that open the doors of blessings in our life. Lord, magsigalingan, O God, sa oras at sandaling ito, Panginoong Yesus, ang mga kapatiran na mayroong sakit sa kanilang pangangatawan. Lord, padaluyin mo ang pagpapala, Panginoon, na habang sila ay nakikinig, Panginoon, meron na nakaamba at naghihintay na pagpapala sa kanilang tahanan, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoong Yesus, higit sa material na bagay, higit sa mga pangyayari, Panginoon, punuin mo po kami, Panginoon, ng iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong Espiritu, Panginoong Yesus, so that we will not walk like the world. We will not talk like the world, O God, but we will be different, O God. We will not conform, O God, but we will walk according to your righteousness, according to your holiness, O God. Kaya salamat po aming Ama. Ikaw po ang laging maluwalhati at maparangalan. Sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus at ang lahat ng buhay ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Thank you very much po. Hindi yata kumanta si Brother Jonathan ah. Diretso yata tayo sa mensahe. Hawakan mo ang kamay ng iyong katabi. Sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, ang lahat ng mahahawakan ng kamay na yan ay mapapagpala. Gagamitin mo yan hindi para alipustahin ng ibang tao. Gagamitin mo yan para akayin ang mga tao sa liwanag at sa katotohanan na matatagpuan lamang sa salita ng ating Panginoon. That this hands, O God, ang sabi ng iyong salita, Panginoon, anuman ang mahawakan ng aming kamay, ito'y mapapagpala, Panginoong Yesus. Kaya itong mga kamay na ito, Panginoon, these are a holy hands, an anointed hands, O God, a sanctified hands, O God, set apart, Panginoong Yesus, na ang lahat ng mahawakan nito ay magbabago, Panginoon. Mula sa tagtuyo, magkakaroon ng pagbubunga ang kanilang buhay, Panginoon. Mula sa pighati, sila ay magdadala ng kalakasan sa buhay ng mga tao, Panginoong Yesus. Kaya dalangin po namin, Panginoon, ang mga pagpapala ay laging dumaloy sa mga kamay na ito. Siksik, liglig at nag-uumabaw at walang makakapigil. Satanas, kaaway, huwag mong pakilaman ang pagpapala ng mga anak ni Kristo simula sa oras at sandaling ito. At ang lahat ng patungan ng kanilang kamay, sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, you said in your words, let us lay our hands, O God, on the sick people, on the people who are weak, O God, and they will recover, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, O God, give them the spirit of boldness, O God, that they will use their hands, Panginoong Jesus. Sasabihin nila, Panginoong Jesus, sa mga lumpo, sa mga bulag, silver and gold have I none. Pero Panginoon, ang kapangyarihan mo magpapalakad sa kanila. Ang kapangyarihan mo magmumulat ng kanilang mata. Ang kapangyarihan mo ang lulusaw sa anumang mga sakit, Panginoon. You said in your words, O God, all kinds of disease, all kinds of sickness, O God, it will be healed. And it will happen right now as we believe, as we agree, O God, as we are touching heaven, O God, here on earth. In Jesus' mighty name, Amen. Tingnan mo nga ang iyong katawan.
Pag mo tingnan kung ikaw ay moreno ako eh. Mataba, kulot, o ano man. Ang sabi ng Biblia in the book of 1 Corinthians chapter 6, before we start, in verse 16, ang sabi doon, that your body is the temple of God. Ang katawan mo ay templo ng ating Panginoon. At bilang isang templo ng ating Panginoon, kailangan ang katawan mo ay nabubuhay sa kabanalan. At para mabuhay ka sa kabanalan, kailangan laging puno ka ng salita ng Diyos. Dahil kapag puno ka lagi ng salita ng Diyos, mahihirapan ka na gumawa ng kasalanan because the Word of God will always gives you a direction, a instruction, and most of all, a conviction para ikaw ay magdalawang isip. Na ako ba ay magnanakaw? Na ako ba ay mambababae? Na ako ba ay mamamakla? Because you know the truth. And the truth will always set you free. Tandaan po natin kapag wala kang katotohanan sa isang tao, mabubuhay siya sa kamangmangan. At kapag ang isang tao ay nabuhay sa kamangmangan, ang laging sasabihin niya, hindi ko alam. Pero kung ating susuriin, tama ba Kuya Ber? Nakita ko si Kuya Ber, Nasaan ba si Kuya Ber? Ayun. Di ba Kuya Ber? Ignorance of the law exempts no one. So there is a presumption, tama di ba? Na kailangan alam mo ang batas. Hindi batas ng tao ang ating pinag-uusapan, kundi ang batas ng ating Panginoon. Hindi tayo nabubuhay para tuparin ang batas. Because it is already in the Old Testament. Ikaw, sa iyong pagmamahal sa ating Panginoon, ikaw ay nabubuhay sa biyaya at grasya ng ating Panginoon. Kaya nagagawa mo dumalo dito every Sunday, hindi lamang na dahil ikaw ay kinukulit ni Sister Jasmine, hindi lamang dahil ikaw ay kinukulit ni Brother Bernard, kaya ka dumadalo dito because you know what is right. And because you love God. You cannot say that you love God pero hindi ako dadalo ng gawain ng Panginoon. Maaaring sabihin mo na mahal mo ang Panginoon, pero hindi ka naman nagbabasa ng Biblia. Maaaring sabihin mo na mahal mo ang Panginoon, pero hindi ka naman nananalangin. Huwag mo lukuhin ang iyong sarili. Dahil ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa iyong buhay. Sapagkat kapag nakita sa iyong buhay ang tinatawag na pagmamahal mo sa ating Panginoon, higit ang pagmamahal ng ating Panginoon sa iyong buhay because the love of God covers multitude of sins. Hindi tinitingnan ng Panginoon yung kahinaan o pagkakasala mo. At kapag ang Diyos ang nagmahal sa iyong buhay, hindi lamang panghenerasyon mo, hanggang sa susunod na 7 lahi mapapagpala ng ating Panginoon. Pero magpatuloy ka lang ngayon kung wala pang nagbabago sa iyong sarili because most of the time, the wonderful plan of God unto you, dumaan ka muna sa ligligan. Kaya simple lamang po ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito. It's about mortifying your body. Medyo malalim, mortify. The word mortify means to give death, to put death unto your body. Patayin mo ang iyong katawan, not in the sense na mag-suicide ka. Don't get me wrong. Huwag mong patayin ang iyong sarili dahil hindi ka kumakain. Hindi ka nag-aayuno para ikaw ay katagpuin ng ating Panginoon sa iyong panalangin. That's a wrong concept of fasting and prayer. Nag-aayuno ka dahil sumusuko ka sa ating Panginoon. Nag-aayuno ka dahil nananalig ka sa ating Panginoon. Hindi dahil sa ginagawa mo, kundi Lord, I am weak today. I know when I am weak, you are strong in my life. Sabi ko nga last Friday habang tayo nagde-dedicate kay Ash, hindi yata makakapag-dedicate. Talagang aking dibdib, punong-puno ng plema. Ganito yung naramdaman ng aking nanay at si Pastora Magda. Nabukod sa nasira pa ang aircon, napakarami ng tao kasi napakarami na nagmamahal kay Baby Ash. Pero sabi ko, Panginoon, pwede po bang pagalingin mo ko at palakasin mo ko kahit lamang sa oras at sandaling ito, Panginoon, just to finish, O God, my work and my task, O God, na ma-dedicate ang bata. Tandaan po natin, ang ating Panginoon, He is just one call away. Kapag humingi ka sa ating Panginoon, huwag mo nang pakiramdaman ang iyong sarili. Hayaan mo na sa iyong pagsambit sa iyong mga bibig, ang kapangyarihan ng Diyos ay dumaloy sa iyong katawan. At pagkatapos ng pagdedicate, nandun agad ang pagkain, lalong nawala ang aking ubo. Dahil nag-uumapaw ang pagkain. Pero higit sa lahat, nag-uumapaw ang kapangyarihan ng Panginoon dahil siya ang nagbibigay ng katagumpayan sa bawat isa. When your spiritual life is weak, kapag ang iyong spiritual na buhay ay mahina, yung katawan mo ang kokontrol nito sa iyong buhay. Hindi po natin sinusukat ang kalakasan ng isang tao base sa kanyang panlabas na kaanyuan.
Maaring ikaw ay healthy on the outside. Maaring ikaw ay hindi nagkakasakit. Maaring ikaw ay conscious sa mga kinakain mo. Maaring ikaw ay nag-exercise araw-araw. But that doesn't mean that you are strong. Maraming pagkakataon na ikaw, pinapalakas mo ang iyong katawan sa pamamagitan ng kaparaanan ng tao. Pero hindi po yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil maraming pagkakataon, malakas ka nga sa panlabas pero mahina ka naman sa mga problema. At dahil mahina ka sa mga problema, ano ang magkakaroon sa iyong buhay? Magiging kang malulungkutin. Tingnan mo nga ang katabi mo. Tumawa ka naman, sis. Tumawa ka naman, brother. Masyado kang seryoso. Dahil sa iyong tinatawag na hindi pagtawa, ikaw ay tumatanda. Pero kapag ikaw ay laging nakangiti, kahit ikaw ay 80, 70, or 60 years old, o 90 years old, ikaw ay mukhang 40 pa rin. Worries will not change anything. But faith does. Ang pag-aalala, ang pangamba, walang mababago. Pero ang pananalig, it can move mountains, it can move your problem, it can move your situation, and it can bring God on your place. Kaya dalhin nito ang ating Panginoon dahil ang sabi ng Biblia, how can you please God? By having faith. And without faith, it is impossible to please God. Kailangan kapag nanalig ka sa Panginoon, kapag ipinanalangin ka ni pastor, paniwalaan mo na ikaw ay magaling na. Paniwalaan mo na ang iyong pamilya ay mga kasama mo na ngayon because you are calling those things that are not as though they were. Hindi ba pastora ang aming anak? Laging tinatawag ko na siyang pastora because I know when her right time, when her right age comes. Sa bahay pa lang bago matulog, Daddy, mangangaral muna ako. O sige, mangaral ka muna. Sabi kahapon doon sa isang kamag-anak namin, Daddy, tinatanong ako ni Lola, ang sabi, pwede bang magturo ko ng Word of God? At sabi ko, sige, go! Tandaan po natin, what your children see, o kung ano nakikita ng mga kapatiran sa'yo, yun ang mangyayari sa kanilang buhay. Kapag nakikita nila sa'yo, sa iyong pastor, na kahit man ikaw ay may lagnat, kahit man ikaw ay may ubo, kahit man ikaw ay namatayan ng kapamilya sa iyong buhay, kahit man bumabagyo, kahit man pumutok ang bulkang Pinatubo, o bulkang Mayon, o bulkang Taal, tuloy pa rin ang pagdalo mo sa gawain ng Panginoon. Ipinapakita mo na ang iyong pagtitiwala ay hindi sa mga nangbabagay na nangyayari sa mundong ito, kundi ang iyong pagtitiwala because you are denying yourself and you are applying the Word of God that it is He that liveth in your life. Pag ikaw pa nabubuhay sa iyong sarili, remember this, si Samson malakas na tao. Talagang si Samson, ang sabi ng Biblia, tinali niya yung mga fox para sunugin. Ang dami niya napapatay. At ang sabi ng isang bahagi ng Biblia sa pagsasara, because of his mistakes, nung nagbalik loob siya sa ating Panginoon, mas marami yung napatay niya sa huling bahagi ng kanyang buhay. Kaya kung ikaw ay nasa punto ng iyong buhay na nawawalan ka ng pag-asa dahil sunod-sunod ang tinatawag na kasalanan o problema mo sa iyong buhay, remember this, God is watching you and He is not blind. His hands is not too short to help you. Just wait for a moment, my dear friends. Just wait for a moment, my dear brothers and sisters in Christ. Huwag kang mawala ng pag-asa. Help is on the way. What if the moment ikaw pala ay umiyak lamang sa Panginoon o manalangin araw-araw sa Panginoon, doon biglang magkakaroon ng himala sa iyong buhay. At si Samson, sa kabila ng kanyang pagiging malakas, may bagay siya na hindi na-ideal sa kanyang buhay. He did not take advantage or master his weakness. Ano ang weakness niya? Si Delilah. Ano ang weakness mo sa iyong buhay? Pagkain? Pera? Posisyon? Tandaan mo ang posisyon pansamantala. Tandaan mo, hindi ka mapapapunta sa isang posisyon sa mundo kung hindi ka masipag at matalino. Pero sa harapan ng ating Panginoon, kahit wala kang posisyon sa harapan ng tao, basta ikaw ay pumosisyon na ikaw ay laging nakaluhod sa ating Panginoon, ang promosyon ay manggagaling sa ating Panginoon. Sapagkat kapag ikaw ay lagi nakapatira pa, ikaw ay lagi nakaluhod, wala ka ng ibang pupuntahan. Kung ikaw ay pinapabagsak ng iyong buhay, kaya lagi ka nakadapa, lagi ka nakaluhod, para ikaw ay angat ng ating Panginoon. There's no other place na ikaw ay pagdadalhan ng ating Panginoon but to rise up in the level of this world. The enemy will come like a flood, ang sabi ng Biblia,
Sunod-sunod man na mangyari yung problema sa iyong buhay, pero hindi ka malulunod because you will have a buoyancy. Ikaw ay lulutang, ikaw ay magsisurfing, ikaw ay magliligtas dahil alam mo sa iyong buhay, you have the lifesaver in your life, who is Jesus Christ. Kaya kung hindi nyo i-deal ang weakness ninyo, just imagine this, ano ang weakness mo sa iyong buhay? Ano ang kahinaan mo? Kahinaan mo na kapag may nag-iayas sa'yo ng outing, hindi ka nasisimba ng linggo? Tandaan mo ito, kapatid. Pag hindi naging buhay mo ang relasyon sa Panginoon, the enemy will try to consume you sa mga tinatawag na mga magagandang alok niya sa mundo. Pera, bakasyon, whatsoever. Tingnan mo. Ikaw nakakapag-live ka para sa bakasyon mo, pero hindi ka makapag-live para sa gawain sa Panginoon. Ikaw kaya mong magbigay ng chip-in kapag may outing kayo dun sa korporasyon o kumpanya ninyo. Pero sa gawain ng Panginoon, ayaw mo yung ikaw natatayo para sabihin, Pastora Magda, Brother King, ako ang magpe-pledge, ako ang bibili ng bagong aircon, ako ang bibili ng LED screen na buong stage na worth 1 million pesos. Kailangan ikaw ang tumayo, kailangan ikaw ang manguna. Habang wala ka pa, yun ang pinakamagandang pagkakataon na ikaw ay manalig sa ating Panginoon. Tandaan mo, kapatid, hindi po tayo narito para lamang magtipon-tipon. Ang tunay na gawain ng Panginoon, tayo nagpapalakasan. That's the real Hebrews 10:25. Not just only gathering of the saints, but pag-uwi naman, baka pwedeng hindi kayo nagmamadaling umuwi. Kamustahin mo naman yung katabi mo. A church should be a family. Ang sabi ng Biblia, sabi nga ng isang kapatiran, kasi nagde-discipleship po tayo, we have chosen a few people, hindi naman natin pwedeng piliin ng maraming tao. 12 lamang or pwedeng 10, may pinili tayong handpick. Maaaring sa mga susunod na pagkakataon, nandiyan naman din si Pastora Magda, magpa-discipleship din kayo. Kasi alam niyo bakit? Pagkakaunti, nandun yung intentional. Pag marami tayo, we know that there are a lot of factors para magkaroon ng interruption o magkaroon ng tinatawag na distraction kasi humihina yung boses eh. Kasi marami ka nang inisip dahil hindi naman ako kita ni Pastor. Kakain muna ako dito sa gilid. Pero kapag kaharap mo sila face to face, you know that you have an intention na sila ay matuto. At ang pagkatuto hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi ang unang pagkakatuto ay sa pamamagitan ng pag-uugali. Hindi unang tinuro ng Panginoon magkaroon ka ng kapangyarihan. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng kapangyarihan ng pagpapala hanggat hindi naayos ang iyong pag-uugali. The first preaching or teaching of Jesus Christ is beatitude. Pag-uugali muna. Pag-uugali na ikaw ay maghintay. Pag-uugali na ikaw ay magpasalamat. Pag-uugali na kapag nakita mo ang elder sa simbahang ito, hawakan mo yung kanyang hawak-hawak na kung ano man bit-bit niya, sabihin mo, sister, brother, tatay, nanay, pwedeng ako na po ba magbuhat ng tinatawag na iyong daladala? And that is respect. Nung panahon namin, makukulit at matitigas ang ulo ng mga kabataan. Pero ang pinagkaiba sa mga kabataan ngayon, sabihin mo kung ikaw ay kabataan, hindi ako ganon. Tumuro si Hana. Makukulit ang mga kabataan ngayon, nakikipagsuntukan din, pero alam niyo pinagkaiba nila? May respeto pa rin sila sa matatanda. Huwag niyong dahan-dahanan yung mga matatanda dito sa simbahan. Hindi porket bata si Brother Egay, lalagpas-lagpasan niyo yan. Tandaan nyo mga kabataan, tatanda din kayo. Just place yourself sa isang pastor, sa isang may edad o elder ng simbahan, kung ano ang pakiramdam na iniisnab-snab nyo sila. This is part of mortifying your body. Wala ka pa nararating sa buhay, mayabang ka na. Habang ikaw ay pinauunlad ng ating Panginoon, mas lalo kang magpakumbaba. Ito nga, si Sister Tricia, lagi kami nakikita sa mall eh. Sabi, Pastor, ba't lagi kayo nandito sa mall? Kailan ba yung Thursday? No? Kasama ko naman sila, Javi. Lagi nakangiti. Kailangan pag nakikita kayo, lagi nakangiti. Laging masayahin. Dahil kapag masayahin ka, ito isang uri ng pananalig na pinapakita mo that your hope is in Jesus Christ. That there is a new beginning today or tomorrow or in the other week. That I am expecting that God will bless me beyond my labor. Kaya simula sa oras at sandaling ito, pag uwi ninyo, wag agad kayo umuwi.
You pray for one another. Kamustahin mo? Kamusta ka naman, sis? Kamusta ka naman, brother? Kamusta yung pag-aaral mo, tay? Kamusta? Alam nyo, ang isang tinatawag na pag-uugali na meron si pastor, kahit ako. As young as 2 years old, nakakalaro namin. Minsan nga yung mga tao sa church, sa Green Hills, kahit 2 years old or 3, pinapalo yung puwet ko kala mo kaibigan ko Bakit? Hindi sila natatakot sa akin Like Jesus. Kailangan malapit tayo sa mga bata, malapit tayo sa matanda, malapit tayo sa lahat ng tao. Hindi ibig sabihin na dahil ikaw ay malapit, you will compromise. No. Because they see the love in you. They see Christ in you. Hindi yung tipong kapag nakikita ka ng isang tao, ayoko dyan, suplado yan. Alam niyo, suplado po ako. Alam niyo, mahihiyain po ako. Kaya naman ako suplado at saka mahihiyain kasi hindi ko alam kung paano mag-umpisa ng conversation. At maaaring ganun din kayo. Pero the only secret, ang sabi ko nga sa kapatiran natin, tanong yung nga kagaya ng tanong ko kanina. So Jong, ano ba ang sekreto? Bakit ang buong pamilya niyo ay naglilingkod sa Panginoon? Alam mo ang sekreto? Sabi ko kapatid. Babalikan ko kayo next Sunday, pero ito ang sekreto. Hindi ko nakita ang aking ama na hindi nananalangin at lumuluha sa umaga. He cannot change my brother, Pastor Dexter, from being a gang leader if God will not change his heart. Baka may kulang pa sa pananalangin mo. Baka may mali sa pananalangin mo. Kasi meron ka pa rin hindi pagpapatawad sa iyong buhay. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, kung hindi ka magpapatawad, hindi didinggin ng ating Panginoon ang pananalangin mo. Maaaring ikaw ay nananalangin nga sa Panginoon, pero ikaw mismo nagdududa ka kung ikaw'y kakatagpuin ng ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia in the book of James chapter 1 verse 6, wala po ito sa outline ko. Iba yung outline na binigay ko kay Sister Aren. Ang sabi sa 1 verse 6, ang sabi doon, when you pray, you must believe and do not doubt. Kapag ikaw ay nananalangin, kapag ikaw ay nangangarap, ikaw ay nananalig sa ating Panginoon, huwag kang magduda. Hindi pwedeng bababa yung hiningi mo sa Panginoon base lamang sa kakayanan mo. Kailangan tumaas lalo. Ang sabi nga ng Biblia, you must increase your faith. Kailangan tumataas lalo ang pananalig mo sa ating Panginoon. Hindi dahil sa lumalaki ang pangangailangan mo, hindi sa dahil na ikaw ay tumatanda, nagbabago ang iyong pananalig sa Panginoon. One thing na hindi tatanda sa tao ay ang kanyang pananalig. Na habang ikaw ay tumatanda, laging alalahanin mo kung paano nung ikaw ay kabataan, Sister Early, kung paano ikaw ay kabataan, Sister Bioli, kung paano ikaw ay kabataan, Brother Vic, kung paano ka niligtas ng Panginoon, kung paano ka nanalig sa Panginoon, masigit ang gagawin sa iyo ngayon ng Panginoon dahil meron ka rin karanasan kung paano ka tinulungan at iniligtas at pinagpala at iniahon ng ating Panginoon. He is the same yesterday, today, and forever. Hindi bumababa ang pagkilos ng ating Panginoon. Kung ito'y kagaya ng isang alon, pataas ng pataas ng pataas ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Colossians 3, dito po tayo mag-uumpisa. Inom lang po ako ng tubig. In verse 5, mortify. Ano po ang i-mortify mo? Ang sabi dito, put to death. Ang ganda ng translation. Thank you, Sister Aren. The word put to death sa King James Version, mortify. Put to death, therefore, what is earthly in you. Ano yung mga makamundong gawain sa iyong buhay? Tandaan po natin, bakit ko sinasabi na put to death? Bakit sinasabi ito ni Pablo? Because when you go back on verse 1, tingnan po muna natin. Ang sabi doon, now, ang sabi sa verse 1, Sister Aren, lipat natin. Ang sabi sa verse 1, because you are risen with Christ, iba na ang nabubuhay sa iyong buhay. Hindi na si Kristo ang nabubuhay sa iyong buhay. Kasama na muli pag if ye be risen in Christ, seek those things which are above. Hanapin mo ang mga bagay na mas mataas kaysa sa mundong ito. Yung pera magtatapos, maubos. Mag-aaway-away lamang ang pamilya mo. Ano mas mataas kaysa sa pananalapi? Karunungan. At ang karunungan mag-uumpisa lamang dumaloy sa iyong buhay. Alam niyo minsan, at maraming pagkakataon, mukha lang ako may pera, pero maraming pagkakataon, walang laman ng wallet ko ng pera kundi 200 piso.
Pero dahil ang pananalig ko ay sa Panginoon at hindi ako nakatingin sa laman ng aking wallet, hindi ako pinagkukulang ng Panginoon. Dahil alam ko kung ang mga ibon nga sa langit, kung ang mga alaman nga sa paligid, hindi niya pinababayaan na hindi madiligan o hindi malagyan ng mga crown, how much more you that He created in the image and likeness of God? Ang sabi sa verse 2, ano ang sabi, Sister Aren? Set your affection. Nasaan na ba ang isipan mo ngayon at nilalaman ng iyong puso? Huwag mo laging tingnan yung pagpapala. Huwag mo laging tingnan yung himala. Yung himala, yung pagpapala, yung kapangyarihan, yung promosyon, idadagdag yan sa'yo ng ating Panginoon kapag ang Panginoon ay puno at pangunahin sa iyong buhay. Dahil kahit anong gawin mo, ang pagpapala ay susunod sa'yo ng ating Panginoon kapag napusuan ka ng ating Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, bata ako noon at ngayon ay matanda pero hindi ko nakita na ang taong matuwid at nagtiwala sa Panginoon. I have never seen the righteous forsaken. Hindi ko pinabayaan ng Panginoon. Sabi ng Biblia in 13:5 ng Hebrews He will never leave you nor forsake you. That is why you need to know the Word of God. Because when you know the Word of God, remember this, education cannot be higher than the Word of God. Maaring hindi ka makapag-aral sa eskwelahan, pero wag na hindi ka makakapag-aral ng salita ng Diyos. Maaring hindi ka man galing sa theological school, pero wag na hindi ka magbabasa ng salita ng Diyos sa iyong tahanan, sapagkat kapag meron kang salita ng Diyos sa iyong tahanan, it will make a big impact in your life. Kaya makikita po natin mga kapatid, set your affection. Balik tayo sa verse 2. Verse 2, Sister Aaron, set your affection on things above, not on things on the earth. Because those things on the earth, yung TV mo ba noong 1980s, ginagamit mo ba ngayon? Baka pwedeng oo. Pero buntis pa yun Diba? Baka black and white pa yun Ibig sabihin lahat ng bagay sa mundo nagbabago. Lahat ng bagay sa mundo nasisira. Yung dating number 1 na bilyonaryo o milyonaryo sa Pilipinas, hindi na milyonaryo ngayon. Yung dating nasa kapangyarihan, wala na sa kapangyarihan ngayon. So what I am trying to say, huwag mong panghawakan o mahalin o ibigin o bigyan ng importansya yung mga bagay na nasisira. Because everything on this world will pass away. But the Word of God says that the Word of God will remain forever. Si Charlie Kirk, hindi ko siya masyadong kilala. Nakilala ko lang siya dahil sa nangyaring tinatawag na trahedya sa kanyang buhay. But alam mo, it is part of the wonderful plan of God. Laging maganda ang plano ng Panginoon. I quoted 1 Peter chapter 2 verse 19 to 23, 1 Peter chapter 3 verse 16 to 19. Ano ang kagandahan kung ikaw ay dumaraan lamang sa mabubuting bagay dahil gumagawa ka ng mabuti? Tayo gumagawa ng mabuti because we have the wrong thinking in our life. Nagagawa ako ng mabuti para pagpalain ako ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, having a good conscience, that whereas they speak evil of you as of evildoers, they may be ashamed that false, balik tayo sa 2, verse 19. Kasali yan, sa 2:19 muna tayo, Sister Aaron. 1 Peter chapter 2, verse 19. Ang sabi doon, sa 1 Peter chapter 2, verse 19, for this is thankworthy. Dito kayo kita magpasalamat. Magpasalamat ka kapag nagkakagulo na ang iyong pamilya, dahil malapit na ang paggamit sa iyo ng ating Panginoon. Dahil sa panahon na nagkakagulo ang iyong pamilya, hinuhubog ka ng ating Panginoon na ikaw ay tumahimik, manalangin, umiyak sa ating Panginoon. Dahil kapag dinadala ka na ng Panginoon sa mundo, mas maraming mura maririnig mo. Pero kapag nakapagtagumpay ka, tandaan mo ito, sabi ni Charlie Kirk, bakit ko ititigil ang pagsasalita ng tama at pangangaral ng Ebanghelyo? Hindi ko intensyon na kayo'y saktan. Pero intensyon ko na kayo'y makalaya at malaman ng katotohanan. Tandaan po natin, not anyone will accept what we are preaching. We have one pattern. Jesus was rejected, so you too will be rejected. Ang problema kasi sa atin, we are afraid to be rejected. Alam mo, magaling ka na salesman Sabihin mo sa katabi mo, magaling kang ahente.
Paano Hindi mo nag-aahente, Brother Jonathan. Nandun nga ako sa opisina. Nasa admin ako, nandun ako sa opisina. Nagtatype ako, nagpo-photocopy ako. Nandun nga ako, Brother Jonathan. Sa pagko-construction, ako yung naghahalo ng semento. Alam mo bakit ka magaling na ahente? Kasi kung hindi ka magaling na ahente, hindi ka natanggap sa trabaho. Dahil nung ikaw ay nag-a-apply, pinapakita mo doon sa pinag-a-applyan mo na magaling ako, tanggapin mo. Ang problema kasi sa atin, nahihiya tayo pagdating sa Ebanghelyo. At kapag ikaw ay nahihiya sa Ebanghelyo because of two things. Number one, you are not yet dead. Buhay pa ang laman mo. Iniisip mo pa yung identity mo. Iniisip mo pa na baka ikaw ay mapahiya? Baka ikaw ay pagtawanan? Ano naman kung pagtawanan ka ng mundong ito? Ang sabi ng Biblia in the book of 1 Thessalonians 2:4, Colossians 1 verse 10, do not try to please man, but please God only. Hindi ako nangangaral ng Ebanghelyo para hangaan ninyo ako. Nangangaral ako ng Ebanghelyo so that Christ will live in you. So that you will know the truth and the truth will set you free. Nangangaral ako ng Ebanghelyo para si Kristo ay manahan sa iyong buhay. Dahil kapag si Kristo ay nananahan sa iyong buhay, all things has passed away. Wala na ang pagmumura mo. Wala na ang pagiging matampuhin mo. Tapikin mo ang katabi mo, matampuhin ka pa rin ba, kapatid? Kapag ikaw ay matampuhin, ibig sabihin mayabang ka. Kasi ayaw mo na ikaw ay napupuna. Ayaw mo na ikaw ay hindi napapansin. Ayaw mo na ikaw ay napapahiya. But God needs to break you in order for Him to live in you. Binasag muna ng ating Panginoon si Moises. Binasag muna ng Panginoon si Saul na Pablo na ngayon. Pag malaki ang paggamit sa iyo ng Panginoon, kapag iniiwan ka na ng mga kaibigan mo, kapag tumutumal na ang mga pananalapi mo sa iyong buhay, kapag ikaw ay pagod na sa iyong buhay, isa lang ang masasabi ko sa iyo. Malaki ang paggamit sa iyo ng Panginoon. At konting-konti na lang, makikita mo ang pag-aangat sa iyo ng ating Panginoon. Don't give up. At para hindi ka sumuko, you need to put to death your body. Talagang tutok si Brother Enten at si Brother Boy. Tandaan po natin, ang isang patay, pag tinadyakan mo ba, Brother Enteng, susuntukin ka rin. Sister Bergie, pag minura mo ba ang isang patay kahit hindi kayo nagmumura, mumurahin ka rin kaya ng patay? Pag ikaw ay gumagante, ibig sabihin buhay ka pa sa laman. One thing that I admire kay Charlie Kirk, kahit murahin siya ng mga bakla, ng mga tomboy, ng mga Muslim, ng kung ano-ano mang mga political party, ano ang response niya? He will just only speak the truth without giving a racism sa tao. Hindi niya tinalipusta yung itsura ng tao. Kundi pinapakita pa rin niya ang katotohanan na iniibig sila ng Panginoon and they need salvation. Ang isang doktor, no, Brother Angelo, kagaya ni Doc Jonah, ang nangangailangan sa kanya ay mga may sakit. Hindi ang malalakas. Kaya habang nagkakasala ang mundong ito, mas kailangan nila si Kristo. Because what can wash away their sins? Nothing but the blood of Jesus Christ. There's only one blood, ang sabi sa book of Hebrews, that is perfect and acceptable in the sight of the Father. Dahil kung hindi karapat-dapat ang dugo ng ating Panginoon, then there's need another sacrifice. But that sacrifice will last forever. Marami ng henerasyon ang nagpatuloy at natapos. Pero ang pangalan ng ating Panginoong Hesus nagpapatuloy pa rin. Kaya makikita natin, ibalik po natin dito, in Colossians 3 verse 5, mortify therefore the members of the body. Ang sabi dito, put to death. Ano ba yon? Sexual immorality. When we talk about sexual immorality, do you know that ang isa sa kinagagalit ni Pablo is when you fall into an immoral act of sexuality. Ang sabi ni Pablo in the book of Ephesians chapter 5, in 1 Corinthians chapter 5, ang sabi ni Pablo doon sa isang miyembro ng simbahan na kanyang tinatawag na kinabit yung kanyang mother-in-law. Ang sabi niya, binibigay kita kay Satanas so that Satan can buffet you so that you will go back sa ating Panginoon at pagsisi ka sa lahat ng pagkakasala. Dahil kapag ikaw ay nalaglag sa kasalanan na tinatawag na immoralidad, adultery, fornication,
lahat ng bagay ay bumabagsak sa iyong buhay. From the greed, from the lust, anything. Dahil ang sinasamba mo ay ang iyong katawan. Lagi po natin tatandaan, bilang isang pastor, minsan nagtatanong ako sa aking sarili, Panginoon, kaya naman siguro ako lumalakad para maging tama sa iyong harapan dahil ayaw ko masira ang pangalan ko. Kasi pag nasira ang pangalan ko, hindi sila maniniwala sa iyo na aking itinuturo. But I said, Oh Lord, ayaw ko po sana lumakad sa katotohanan dahil lamang sa pagiging pastor ko. Gusto ko lumakad sa katotohanan at kabanalan dahil Panginoon, ikaw na po ang naghahari sa aking buhay. Hindi ko pinipilit na magpakabanal para maging presentable sa inyong harapan. Gusto ko lumakad sa kabanalan dahil yun ang master ko. Ang Panginoong Yesus na lumakad sa mundong ito. Nagkakasala ako. Dahil ang sabi ng Biblia, ang taong hindi nagkakasala, siya ay sinungaling. Written in the book of 1 John. Kaya walang sino man sa lugar na ito ang hindi nagkakasala, pero it doesn't mean na ikaw ay makasalanan. Nagkakasala ka dahil sabi ng Psalms 82, because you are created sa isang putik, sa isang lupa. That is why God can understand that you fall into sin. Pero ang pinagkaiba mo na ngayon, na nakakilala sa ating Panginoon, hindi ka na nagtatagal sa kasalanan because the Holy Spirit lives in you. And when the Holy Spirit lives in you, babalik ka sa katotohanan dahil nandun na alam mo na ikaw ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na maitama lahat ng pagkakamali mo sa iyong buhay at gamitin ng ating Panginoon para maging isang encouragement sa mga kapatiran kay Kristo na minsan ako ay may kabit, pero ngayon tinalikuran ko na ang lahat. Ang sabi ng isang kwento, nung siya ay nabubuhay pa sa lumang buhay niya, napakarami niyang kabit dahil siya ay gwapong lalaki. Pero nung siya ay makakilala sa Panginoon at bumalik siya sa kanyang sariling bansa, nakilala muli siya ng kanyang mga kabit. At tinawag siya sa kanyang pangalan. Oh Augustine, kilala niyo si Saint Augustine. Oh Augustine, my love. Ang sabi ni Saint Augustine, whom are you calling? I am not that old person that I was used to be. Mas malaki ang kasalanan mo. Wala kang gana sa salita ng Diyos. Isang araw, ikaw na hindi makapaniwala sa Panginoon, ikaw ang unang maglalathala ng kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay. Hindi mo kayang tanggihan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa oras na ito'y maghari sa iyong buhay. Tandaan mo kapatid, nagkakasala ka ngayon, pero hindi ibig sabihin na ikaw ay makasalanan. Ikaw ay mabilis na magbalik loob sa ating Panginoon. At doon sa pagbabalik loob mo, doon mo mas lalong iniibig ang ating Panginoon. Because when sin is increasing, ang sabi ng Biblia, the grace of God is increasing. Pero huwag kang masanay na gumagawa ng kasalanan. Magkaroon ka ng kabigatan sa iyong sarili. At huwag mo rin papakinggan ng kaaway. The enemy will always condemn you. Makasalanan ka, huwag ka nang sumimba. Makasalanan ka, hindi ka bagay doon sa mga worker. But God is one call away. Not to have a worldly sorrow, but to have a godly sorrow. The book of James tells us, kaya kailangan alam niyo ang Biblia. Alam niyo bakit mo ako natuto sa pag-aaral sa salita ng Diyos? Number 1 is by listening and listening and listening in the Word of God. Number 2, you study and study the Word of God. Number 3, everything will be useless unless you pray in the Holy Spirit. Hindi ko pwedeng masabi, alam ko ang Biblia. Hindi ko pwedeng ipagmalaki na isa buhay ko ang Biblia. Wala akong maipagmalaki. Ang sabi ng Biblia in the book of Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord. Because every day He has a brand new message for you. Araw-araw may bagong mensahe ang Panginoon sa iyo, Brother Rodel. Kung bakit tumaas ang high blood mo. Hindi high blood ang dapat at tataas sa atin. Ang tataas sa atin ay ang pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Because a merry heart doeth good like a medicine. Huwag mong problemahin yung problema. Ang sabi ng Biblia, cast all your burden upon the Lord. Hinahamon ko kaya palit tayo ng tinatawag na posisyon. Isang pastor na halos na walang tinatawag na alawan sa simbahan, na kailanganin isang buwan ay kulang-kulang na 800,000 at 1,000,000.
obligasyon sa simbahan, doon sa iyong binubuhat. Alam nyo, ba't ako tumibay? Dahil sa Panginoon na nagdala sa akin sa maraming problema. At dahil dinala niya ako sa maraming problema, hindi ko naman problema, doon ko mas nakilala ang Panginoon na ang Diyos na aking pinaglilingkuran, hindi siya tumatalikod sa mga lingkod niya na nagtitiwala sa Panginoon. Kapag kilala mo ang Panginoon, magkakaroon ka ng tinatawag na confidence para ikaw ay laging nakaangat ang iyong ulo, hindi lulugo-lugo. Napakiramdam mo sa iyong sarili na ikaw ay talunan. Pag nararamdaman mo sa iyong sarili na ikaw ay talunan, boses ng kaaway yon. Dahil ang boses ng ating Panginoon, rise up, mighty, valiant, warrior of God, Gideon. Hindi tinitingnan ng Panginoon kung gaano ka kahina. It's not by might. It's not by my power. It's by my spirit, saith the Lord. Hindi sa kalakasan mo. Kaya ikaw ay nagpapatuloy sa buhay. Hindi sa kabanalan mo. Hindi sa kasipagan ng pagdalo mo ng gawain ng Panginoon. Hindi ka dumadalo ng gawain ng Panginoon para magkaroon ka ng attendance. Hindi ka dumadalo ng gawain ng Panginoon just to have a tradition. Dumadalo ka ng gawain ng Panginoon because it is an overflowing expression of your love. Ito ay magpapakita ng iyong pagmamahal sa ating Panginoon dahil hindi mo mapigil yung salita ng Diyos at yung pag-ibig niya na bumubukal sa iyong buhay. Balik tayo doon, in verse 5. Kaya sabi ko, doon pa lang sa tinuturunan sa radyo, number 4 pa lang tayo doon sa item, isang buwan na. Ang sabi dito, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. So these things are a form of idolatry. Bakit naging idolatry? Kung ano yung mas pinapahalagahan mo. Kung ano yung binibigyan mo ng maraming oras. Kung mas marami kang oras sa trabaho mo, yun ang Diyos-Diyosan mo. Kung ikaw ay nasa barko, maaaring hindi ka man makapunta sa gawain ng Panginoon, make sure you will have a quiet time sa harapan ng ating Panginoon. Make sure that you have known your purpose kaya ka nasa barko. Yung mga kasamahan mo sa barko, ikaw ang magba-Bible study. I said to you last time, mula sa isang pinakamababang ranggo sa tinatawag na pagbabarko, siya ay naging tinatawag na CEO ng number 1 na pinakamalaking shipping company sa buong mundo. Because of his purpose. Sabi niya, kailangan kong umangat ng ranggo para lahat ng barko magkakaroon ng simbahan. You should know your purpose. Hindi ka lamang naroon para kumita ng malaking pera at makapagpadala sa iyong pamilya. Naroon ka para sila'y maligtas. At una silang maliligtas kapag nakita nila sa iyong buhay, kapag niyaya kang uminom, hindi ako para sa pag-inom. Because I put unto death my body. Huwag mo sabihin na nakikisama ka. Dahil kung ikaw ay nakikisama, magsasama-sama din kayo sa impyerno. Mas magandang isama mo sila sa kalangitan. Whether they hate you or not, as long as you are pleasing in the sight of God, you will see kung paano kikilos ang Panginoon sa iyong buhay. Ang sabi ng Galatians 2 verse 20, Galatians 2 verse 20, I have been crucified. When you noticed past tense, have been past participle with the word crucified. So nung oras na tinanggap mo ang Panginoon bilang Diyos sa tagapagligtas, I know that you become born again. Pero lagi mong tatandaan yung mga luma mong pag-uugali. Ito'y pinako mo na sa krus ng Kalbaryo. Yung pagsisinungaling mo, yung ikaw ay laging nasa simbahan, pero ikaw ay mabulalas ang iyong bibig, yung lagi ka nagbibiro ng hindi magagandang biro, ito hindi na dapat nakikita sa iyo dahil ang nakikita sa iyo ng salita ng Diyos, those things that are lovely, those things that are pure, those things that are beautiful, those things that give glorification unto our God. Because when you mortify your body, you glorify God with your body. Pag pinapatay mo ang iyong sarili sa mga bagay na makamundo, pinararangalan mo ang Panginoon sa iyong buhay. Kaya kailangan araw-araw punuin mo ang buhay mo ng presensya ng ating Panginoon. Kapag puno ka ng salita ng Diyos sa iyong buhay, hindi mabubuhay ang laman sa iyong buhay.
Pag kulang ka ng laman sa iyong buhay, kulang ka ng pananalangin, paggising mo pa lang sa umaga, sisisihin mo na ang asawa mo, bakit hindi tumunog ang alarm clock sa iyong bahay? Pero kapag puno ka ng salita ng Diyos, na late ka man, magpupuri ka sa Panginoon. Hindi kasi kasalanan ng alarm clock yon. Kasalanan mo yan kasi nagpuyat ka hanggang alauna, nanonood ka sa social media. Kung natulog ka ng maaga, magigising ka kahit hindi tumunog yung alarm clock. Kasi yun ang body clock ng iyong katawan. Remember an athlete. Ang isang atleta, he disciplined himself. Naalala ko tuloy si Kobe Bryant. Ang sabi sa kanya, what is their secret in life? I tried every day to sleep at 8 or 9 p.m. so that I can wake up 2 a.m. making 1,000 shots to perfect my fadeaway. Hindi porket nag-aral tayo ng salita ng Diyos ngayon o nagbasa ka kahapon, okay na yon. Dahil marami pa sa iyong buhay ang kailangan tabasin. Tuloy-tuloy ang pagtitrim sa iyong buhay. Pag ikaw yung uminom ng gamot, binigyan ka ng doktor o ng pharmacist, nakalagay doon, drink this 3 times a day. Sinusunod mo nga yun eh. Kaya naging epektibo sa iyong buhay eh. How much more kapag sinunod mo ang salita ng Diyos? Hindi pwedeng hindi ka mapapagpala. Hindi pwedeng hindi ka iangat ang ating Panginoon. Hindi pwedeng ikaw ay igagalang ng mga kamag-anak mo kapag sinunod mo ang salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, don't just only believe, but also obey. My sheep hear my voice. Huwag ka lang basta makinig. Umpisan mo sa iyong buhay. There are 5 things. Alam ko, ginawa ito ni Sister Aren eh. There are 5 things that the enemy, medyo mahaba. Kaya inaga ko, kaya hindi na ako mantat. Pero 10:30, nangangaral ako 11:30. Nasa umpisa pa lang tayo ngayon. One thing, ang isang pastor, pag binigyan mo ng mic, gusto niyang pahabain ng pangangaral, kaya niya mangaral kahit 4 na oras. In a day, from Tuesday to Thursday, I have 4 loads ng Bible study sa isang buong araw. Maliban pa po sa tinatawag na pangangaral ng Ebanghelyo sa broadcast sa radyo. It's not because na nakasanayan ko ito. Sabi ko nga kila Sister Vilma ko ba sinabi? O sa Green Hills. Alam niyo, one of the trap of the enemy, baka na-inlove na ako sa ministry. Pero nakakalimutan ko yung first ministry ko sa Panginoon. Most of the time, sa aking pagbubulay-bulay, laging umiiyak ako sa Panginoon. Panginoon, maybe I am young, I started young. Maybe I am silent. At ang mga tao, kapag ako'y umuupo sa isang lugar, nagtitipon-tipon sila para makipagkaibigan, pero higit sa lahat para makarinig ng salita ng Diyos. Maybe Lord, lahat na ito'y kilos mo. Pero baka masyadong madistract naman ako. Na ang laging buhay ko ay nasa ministeryo lamang. Ayaw ko po, Panginoon, na mangyari yung sinasabi sa Book of Ephesians. The Church of Ephesians in the Book of Revelation. Ang sabi doon, nagliligtas sila ng kaluluwa, humaayos sila. But there's one thing that I am against you. You have abandoned your first love. Maaari nakakapangaral ako sa inyo, but deep inside, there's a struggle in me. But Lord, I know that the spirit is willing and the body is weak. But Lord, I want to have more time in you. Na hindi lamang puro Bible study. Na hindi lamang sila'y nababago, ang mga kapitan, ang mga nasa pabrika. Gusto ko, Panginoon, ako din mismo ay baguhin mo. Na laging araw-araw, maaaring sila man ay namamangha, ang salita ng Diyos ay lumalabas sa aking bibig, but I know it's you. But I want to have time with you, O God. Lord, help me, O God. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang isang fasting na pinakamahirap, I can have a fasting for 10 days without food and water. I have done that before through the grace of God. Pero ang minamaster ko na mag-fasting, hindi ako magbubukas ng Facebook, magpo-post lang ako ng Word of God at magsasagot lang ng mga prayer requests or mga katanungan sa messenger. Dahil ang fasting ngayon, ang pinakamahirap na fasting, yung manood ka ng balita.
o yung makachismis ka sa Facebook. The world will pollute you. Baka nga mas maraming alam pa kayo sa akin pagdating sa mundo. Tinuturo ni sister, ano? One of the greatest fasting, tandaan nyo, when you hear the message today, pag bumabad kayo sa Facebook, nalulunod ngayon yung salita ng Diyos na kukunti lamang na meron ka. And what will dominate? Nanood lang ako ng mga flood control. Alam nyo, naramdaman ko sa puso ko nung una, galit. Magagalit ka naman talaga eh. Bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. And then I realize, nandun na nga na masama sila. Hindi naman sila magbabago kahit tayo pumunta sa kalye. Mapatalsik naman natin sila dahil nagkaroon ng people power. Ang uupo din naman ay mga korap. Nakakatatlong people power na tayo. At makikita natin kada people power bumabagsak ang ekonomiya. The greatest people power is when the church starts to kneel down. Pag ang simbahan ay nag-umpisa na hindi lamang makinig sa pangangaral ng Ebanghelyo, kundi ang simbahan ng bawat Kristiyano ay mag-umpisang lumuhod sa ating Panginoon at magsumamo at tumawag sa ating Panginoon, and He will heal our land. It's not about the politicians. Nagrereklamo kayo sa mga politiko. Kayo mga estudyante kayo, nung kayo'y bata din, may flood control kayo, humingi kayo ng project sa magulang ninyo. Hindi nyo naman ginagamit sa project. What's your difference? This is reality. May ghost project kayo, sabi dito. Tapos magagalit kayo kasi malaki yung kinokorap nila. Anong pinagkaiba na kinorap mo 1,000 sa 1 bilyon? It's still a sin. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, kung sino ang malinis sa inyo, siya ang unang bumato. Pero kapag sinabi ng Panginoon yon sa panahon ngayon, babato lahat. Because most of the people today are self-righteous person. Pakiramdam nila sila'y banal. Ang tunay na banal, siya'y mananahimik. Because when words are many, ang sabi ng Book of Proverbs, sin is not absent. Kapag maraming keme-keme, maraming salita, maraming sabi-sabi, hindi mo namamalayan na exaggerate mo na ang iyong sinasabi. Kaya number 1, anong sabi doon, Sister Aren? Number 1, that you must try to protect when the enemy will rob you. Number 1, the plan of God. Ang plano sa iyo ng ating Panginoon. Ang plano sa iyo ng ating Panginoon, hindi lamang pandaigdig. You cannot have the power of God. Hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi mo mararanasan ang sobrang pagpapala sa iyo ng Panginoon sa iyong buhay unless you are in the will of God. Kailangan nandun ka sa tinatawag na presensya ng ating Panginoon. And how can I say that you are in the presence of God? There is rest. Maraming tao ngayon, they are restless. Kahapon, pumunta kami sa mall dahil nilibre ng aming magulang ang dumating naming tiyahin mula sa Amerika dahil anniversary din nila. They are celebrating 50 years anniversary. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung hindi sila nagmamahalan, hindi sila abot ng 50 years. Kung hindi sila nagmamahalan, hindi kami susunod sa kanila. At lagi ko sinasabi, Lord, napakayaman ng mga Pilipino. Dumaan kami papunta sa kakainan, may isang mamahaling ice cream or something doon na kiosk. Daming tao, pila. Siguro mga 200, 300 pesos yung isang order na maliit lamang. Sabi ko ang mga tao ngayon, they can afford this. But what I can see in their face, kahit marami silang bit na mga bilihin, what I can see in their face is their loneliness. They try to substitute these material things, this food, para masatisfy nilang buhay nila. Nothing can satisfy us maliban sa ating Panginoong Yesus. Punuin mo naman ang buhay mo ng bagong iPhone. Punuin mo man ang buhay mo ng maraming pera. Punuin mo man ang buhay mo ng katagumpayan. At the end of the day, you are nothing. You may not know. Nagpaplano ka para sa magandang kinabukasan mo?
Nagpaplano ka para makapagtapos ng pag-aaral? Nagpaplano ka para sa retirement mo? But you do not know if tomorrow will come. Ang sabi ng isang bahagi ng Biblia in the book of James chapter 4, ang ating buhay ay kagaya lamang ng isang hamog. Kagaya ng isang usok, ng isang hamog sa umaga, na kapag dumating ang araw, mawawala ang hamog. Maaaring ikaw ay nagpaplano ngayon, bukas, pupunta kang Paris. Bukas, bibili ka ng sasakyan. Malayo pa yung bukas. Baka mamaya bigyan dumating si Lord. Baka mamaya, yun na palang huli mong hininga. Hindi ko sinasabing huwag kang mag-enjoy sa mga biyaya na nasa paligid natin. Ang sinasabi ko, ayusin mo muna ang puso mo sa Panginoon. Dahil wala naman, sabi ng Timothy, wala namang bagay na ginawa ang Panginoon na hindi mabuti. Everything God created is good. But the problem is not with the things. The problem is with me. Baka masyadong minamahal ko yung bagay. Baka masyadong hinahanap ko yung pagpapala. Pero hindi ko muna hinahanap yung aking buhay sa Panginoon. At habang ako'y naglalakad, sabi ko, Lord, dumating po sana ang panahon na kahit ako'y naglalakad, hindi ko alam kung kailan yon, bigla na lang ako'y mangangaral sa harapan ng mga taong ito. Not just only making a sound of noise, but Lord, as I open my mouth, every attention of these people, alam niyo, pag ikaw ay nakatutok sa Panginoon, hindi mo na iniisip kung magugutom ka, kung ano kakainin mo, kung anong bibilin mo. Sinasabi ko po sa inyo, lagi, lahat ng suot ko, mula sa taas hanggang sa baba, 80% wala akong binibili. Kahit paulit-ulit kong suotin ito, hanggat hindi nabubutas ito, gagamitin ko ito. It's not what we used to wear. It's not the bracelet. It's not everything that we have, jewelry, that will define us. What defines you is your character and God that is in you. Marami kang pera. Tingnan mo, yung mga mararaming pera, walang ugali. Ikaw magkakapera ka because you have the right heart, the right spirit, and the right character. Mamahalin mo ang pastor mo na nagmamahal sa iyong kaluluwa. Mamahalin mo ang pamilya mo, mamahalin mo ang simbahan. Kailangan dumating ang araw, ang sasabihin mo na, Pastora Magda, ako na ang bibili ng lupa dito sa biyaya ng Diyos. Ito ang ipipledge ko. Sasabihin naman ng isa, sasabihin ni Brother Abet, ako na magtatayo ng simbahan. Kailangan yun na maririnig natin. Hindi na maririnig natin, Pastor, may sakit, magkano ibibigay natin para sa ospital? Pastor, may nanunulisit, may project. Maganda rin yun. Wala namang problema yun eh. Pero napakaganda naman marinig, Pastor, ito ang lupa. Pastor, ito ang ban ng simbahan. Pastor, ito ang para sa Prayer Mountain na kalye. Paggawa nyo kasi ang sikip ng kalye sa Prayer Mountain. Wala namang problema kung puro problema ang dali ninyo eh. Pero it should be just for a season. Ang sabi ng Biblia in the book of Haggai, pag binasa nyo yan from chapter 1 to chapter 3, nung nakalaya kayo mula sa Babylonia, ang inisip nyo agad kung paano mapasayangin yung sarili. Kaya lahat ng pagpapasaya nyo sa iyong sarili, kumakain kayo ng marami pero hindi kayo nabubusog. Nagpapaganda kayo ng inyong mga tahanan. Pero ang aking tahanan ay patuloy na wasak. Kaya ang inyong buhay nagiging masalimuot. Ang sabi ng isang tao, sabi ng isang komentary, bakit pa tayo kailangan magbigay sa gawain ng Panginoon? Hindi naman kailangan ng Diyos ng pera. Alam mo yung pagbibigay mo ng pananalapi, ng oras mo, ng talento mo sa gawain ng Panginoon, pagpapakita ito ng pagpapakumbaba sa ating Panginoon. At ang mga nagpapakumbaba ay iangat ng ating Panginoon. Ang mga nagpapakumbaba ay pagpapalain ng Panginoon. Promotion cometh not from the east, nor from the west. Huwag ka magpalakas sa tao, huwag ka magpalakas kay pastor. Magpalakas ka sa Panginoon na may likha ng lahat. At makikita mo, iuupo ka ng ating Panginoon. Ang sabi ng 36 verse 7 ng Job, I will enthrone you with the kings. Huwag ka matakot sa mga politiko. Huwag ka matakot sa mga mayayaman. Dahil mas mayaman ka sa kanila dahil anak ka ng pinakamayamang may-ari ng lahat ng lupa, the creator of the heaven and the earth. Do not be intimidated. Bakit naman tatakot sa kanila? Hindi naman yaman ang pinag-uusapan. Sabi ng Biblia, what shall profit a man if he gains the whole world
Aanin mo ang yaman kung hindi mo naman ito madadala sa hukay. Aanin mo ang yaman kung wala ka naman magandang pangalan, ang sabi ng kawikaan. Maganda na may yaman ka, meron ka pang magandang pangalan at higit sa lahat, yung pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi ko sinasabing huwag kayong maging mayaman, magpakayaman kayo. Pero bago kayo magpakayaman muna kayo sa relasyon sa ating Panginoon at magpakayaman kayo sa pananalig sa ating Panginoon upang sa oras na dumaloy ang kayamanan sa inyo, kayo'y mabubuhay pa rin. Ang sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 18, command the rich. Utusan ninyo ang mga mayayaman na huwag magtiwala sa pera. Huwag magmayabang dahil meron silang kayamanan. Command the rich not to put their hope in wealth, but to put their hope in God. Alam mo tayo bilang tao, minsan ako rin nararanasan ko, mas maraming promosyon, mas maraming tao nakakasalamuha ko, minsan yumayabang din ako eh. Sabihin ko na lagi. Kaya maraming pagkakataon sinisiyasat ko ang aking sarili. Ang sabi 6:17, charge them that are rich. Command the rich not to put their hope in wealth, but to put their hope in God, which give it all things. Ang sabi sa verse 18, napakaganda, at magpakababa ka. Gumawa ka ng kabutihan, pero wag mo ito ipagmamalaki. Ang sabi ng isang vlog, if I am a politician, the first thing that I will do is to influence. If I am a businessman, the first thing that I will do is to influence all the politicians so that they will curve laws na ako ang siyang magbebenepisyo. The second thing that I will do, I will help a lot of people so that when I do something wrong, sila ang magdedepensa sa akin. Maraming mga negosyante, gumagawa ng tinatawag na corporate social responsibility because they have their bad faith. Gumagawa sila ng mabuti para maitago yung mga karumihan nila. Ikaw gagawa ka ng mabuti, hindi para mapagpala. Gagawa ka ng mabuti dahil naranasan mo ang kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay. Hindi para magkaroon ng utang na loob ang tao sa iyo, kundi para maranasan nila ang pag-ibig ng ating Panginoon. Para maranasan nila na meron silang pag-asa dahil ikaw na walang-wala, nagkaroon ka ng lahat. Kaya makikita po natin, balik po tayo doon. Number 1, mahaba pa naman, may 20 minutes pa naman, no, Brother Alan. Maaga ako nag-umpisa, 10:30. Actually, hanggang 3 slides lang tayo. Although 20 slides ang aabutin nito, pero 3 slides lang tayo. Ang sabi doon, guard your life na mapagnakawan ka saan? Sa eternal mong buhay. Yung eternal mong buhay, hindi lamang sa piling ng Panginoon. Kundi habang nandito ka pa lang sa lupa, mararanasan mo ng walang hanggang buhay. Not because you will not die, you will die, definitely. Kung si Methuselah nga ay nabuhay lamang ng 960 plus years old, mamamatay ka rin. Dahil pag hindi ka namatay, napakapangit yata nang hindi ka mamamatay dito sa mundo. Dahil isipin mo kung ikaw ay aabot ng 300, Sister Vilma, siguro yung apo mo, patay na rin kasi matanda na rin, ikaw ay buhay pa, wala ka nang kilala dito sa mundo. Diba? Wala ka nang kakwentuhan. I do not fear death. Because the mother of all fear is the fear of death. Kaya maraming tao gusto magtrabaho, kumita, dahil natatakot sila pag sila'y namatay, walang maiiwan sa kanilang pamilya. Walang problema na magkaroon ka ng financial planning. Pero ang pinakamagandang planning mo ay eternal planning. Dahil ang pinakamagandang ipapamana mo sa iyong anak, hindi lamang ang pera, bonus yon. Ang bahay, bonus yon. Ang negosyo, bonus yon. Ang sabi ng Psalms 112 from 1 to 5, a good man shall leave it an inheritance. An inheritance that the Psalms 112 is telling us, not just a material things, but their salvation and your faith in God. Maaring ikaw, turo mo yung katabi mo, maaring ikaw, maalab ka, lalaki ka man o babae ka man, walang problema yon. Ang magiging problema yung susunod sa inyo. Ang sabi ng Judges 2 verse 10, there will come a generation na papalit mula sa naunang lahi. A generation that will come that does not know God. Isang lahi na bagong sisibol na hindi kilala ang Panginoon. Being a Christian,
from day one, dahil ang aking magulang ay born again na. Sa magkakapatid, sa panahon lamang ng aking magulang, simula sa paglilihi, ako'y Kristiyano na. Kasi si Pastor Dex, nung siya'y pinanganak, Katoliko pa ang magulang ko. Si Pastor Ken, 1982, papasok pa lang sila ng Kristyanismo dahil Catholic charismatic sila. Ako 1989, mula day one, mula elementary, high school, galing ako sa Christian school. I know the life of being a pastor's kid. Marami sa aking mga kaeskwela na anak ng pastor, ang kanilang buhay ay masalimuot. Kaya nandoon ang puso ko para sa anak ng mga pastor at sa mga manggagawa sa simbahan. Naunawaan ko kayo na kayo naglilingkod sa Panginoon, pero ang inyong mga kapamilya, mga anak ay hindi sumusunod because you forget your first ministry, your ministry in your family. Halos majority sa lahat ng aking mga classmate na anak ng pastor, it's either nabuntis sila ng maaga, nagdroga sila ng maaga, sila yung leader ng mga gang, sila yung lagi nasa principal's office because they did not feel the love that they are longing for. And I understand them, that is the sacrifice of being a servant of God. Minsan nakakalimutan mo ang pamilya mo. So I come sa tinatawag na pagkakilala at pagkatuto. Pwede naman pagsabayin ang pamilya at ang iyong pananampalataya at paglilingkod sa ibang tao. It's just a must. It's just a master or a matter of scheduling. Tandaan po natin, napakasakit para sa isang mangangaral na nakakapagligtas ka ng milyong-milyong kaluluwa para sa Panginoon habang ang iyong pamilya ay taliwas ang kanyang buhay. My brethren, my brothers in Christ, umpisahan nyo sa inyong mga tahanan. Ay panalangin sila araw at gabi. Hindi lang umaga, hindi lang gabi, but every single moment of your time. Na mga panalangin kayo na makapag-umpisa kayo ng Bible study sa inyong bahay. Kagaya ng ginagawa nila Brother Angelo, nila Sister Let. No, Sister Let, nagkakaroon kayo ng daily devotion. Kaya magkakaroon ka ng dati, tumitingin lang yan sa between. Ngayon yung between, minamaneho na niya. Hindi nakuha ng mga tao. Dahil yung sasakyan niya, stargazer. Diba? Dati, abot na lang yung between. Pero kapag ikaw ay anak ng Diyos, plus meron kang paghihintay, may pananampalataya at pagtitiwala at meron kang paghakbang, hindi pwedeng hindi ka pagpalain ng ating Panginoon. Umpisahan niyo sa tahanan ninyo na magkaroon ng gawain. At makikita mo, you are protecting the future of your next generation. Mawawala ka, mawawala ako. Pag sila hindi nagpatuloy, mabubuhay sila na ang kanilang buhay ay nakadepende lamang sa pera. Maaari magkaroon ka ng kasiyahan sa paglalakbay sa mundo. Remember, one of the weapon of the enemy is distraction. Procrastination. Bukas na lang, next year na lang, next week na lang ako maglilingkod sa Panginoon. Pero tandaan mo, maaaring naaliw ka sa kasiyahan ng mundong ito. Pero napapagnakawan ka naman ng kaaway ng oras. Nung ikaw ay bata pa, sabi ko sa radyo, busy ka sa pag-aaral. Mga kabataan ngayon, makikita natin. Buti nga may mga kabataan pa dito eh. Biro nyo, ultimo Sunday may pasok. Wala ba tayong napapansin sa mundo? Ginagawa lahat ng mundo para mailayo ang pamilya, ang mga anak sa kanilang magulang at sa pananampalataya sa Panginoon. At habang sila'y lumalayo, tumatalino sila. Kaya sasabihin nila, nagulat ako sa isang classmate ni Habi, ang sabi ng classmate ni Habi, my body, my rules. It's not your body, it's the body of God. Because you are bought with a price. At tandaan po natin ang sabi ni Charlie Kirk, when there is fascism, when there is Marxism, when there is this schism na woke generation, pakiramdam nila sa kanilang sarili, pag tinuwid mo sila, you are condemning them. It is not condemnation ang sabi ng Panginoon. It is love na nakabalot sa tinatawag na correction because you want them to improve. Hindi sa dahil na magkaiba tayo ng paniniwala, magagalit na kayo sa akin. Maaaring magkaiba man tayo ng paniniwala, pero naniniwala ako, darating ang araw kapag ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang trumabaho sa inyo. Hindi ko naman trabaho na kayo maligtas eh. Ang trabaho ko, ipangaral ng katotohanan. Isabuhay ang katotohanan. Trabaho ng Panginoon
na baguhin kayo sa pamamagitan ng inyong spirito. Kaya nga makikita natin ang sabi doon, eternal life, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, there's the word believe it, shall not perish but have everlasting life. Marami sa atin, yes, naniniwala ako sa Panginoon. Wala namang problemang maniwala sa Panginoon. But always remember this, James chapter 2 says, even the devil believes in God. Kahit yung politiko kahit si Diskaya ang sabi niya, ito'y lahat ay biyaya na galing sa Panginoon. Di ba ang sabi ng kontraktor, galing daw sa Panginoon na biyaya? Pero ang tanong, sinong Panginoon? Because even Satan, ang sabi niya sa Panginoon, sambahin mo lang ako, Jesus, and I will give you the riches of this world. Pag sana dumating sa punto sa isang araw, na kapag tayo nananalangin na umalis ang sakit sa ating katawan, pag sana dumating tayo sa isang araw na punto ng ating buhay, sasabihin ng demonyo, kagaya yung sinabi sa anak ni Sceva, I know Paul. I know Jesus. Not everyone who says, Lord, Lord, will be saved. Ang sabi ng Matthew 7 verse 21. But those who do the will of God, and the will of God is only written in the Word of God. There's no other books in the world that is greater than the Word of God. Hindi matatalo ito ng Harry Potter na libro. From the beginning of this world hanggang ngayon, ang Bible pa rin ang number 1 selling books. And I am suggesting everyone, huwag kayong bumasa ng ibang Biblia. Just read only the King James Version. When you read the other translations, some of the words are omitted. Minsan mawawala yung isda, minsan mawawala yung tinapay, minsan malayo yung translation. At kapag kulang ang isang translation, it will be a fragment. Kulang ang statement. Kaya makikita natin, the enemy will try to do a lot of things to deceive you. But be strong. Magpakakalakas kayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Number 2, last na lang po tayo. The enemy will try to steal your what? Your joy. Paano nanakawin ng kaaway ang iyong tinatawag na kaligayahan? Ang sabi ng Nehemiah chapter 8, verse 10, neither ye be sorry, for the joy of the Lord is your strength. Pag dumadalo ka ng gawain ng Panginoon, dumadalo ka na lang kasi nahihiya ka sa nanay mo. Ninanakaw ng kaaway yung kagalakan mo. Dumadalo ka na lang kasi napipilitan ka na lang. Pero dapat hindi ka napipilitan. Dapat naunawaan mo na yung pagdalo, it will benefit you. Because the Word of God is like a hammer, ang sabi ng Jeremiah. The Word of God is like a fire that will melt you from having a stony heart. Mas lalo ka nagtatagumpay, mas lalo kang pinagpapala. Pag ikaw ay nasa mundo, mas lalo kang yumayabang. At lalo kang tumitingin sa iyong sarili. Don't be surprised. I have seen a lot of people na sila ay pinagpala dahil sila ay umaten sa gawain ng Panginoon. Sila ay nanalangin, sila ay naniniwala sa bawat pangangaral ni Pastor. At nung sila ay mayaman, matagumpay na sa kanilang buhay, hindi na sila naging maalam sa Panginoon. And by the time comes, 10 years, 5 years, or 15 years, ang kanilang buhay ay nawasak. Sin is like a cancer. You can enjoy today. Maaring ikaw ay naninigarilyo, maaring ikaw ay nagiinom, maaring ikaw ay nambababae, maaring ikaw ay nagpupuyat. Enjoy ka dun eh. But later on, that cancer will try to spread in your body. Ganyan ang kasalanan. Nag-enjoy ka that you are a carnal Christian. Nag-enjoy ka that you are conforming to the pattern of this world. Remember, you are in the church not to be in the playground. Nasa simbahan ka para ikaw ay nasa banal na templo ng ating Panginoon. Where you are sitting today, that is a holy ground. Kung saan ka nakaupo ngayon, ito'y banal na lugar. Kaya nga ang sabi ko sa simbahan sa Green is, walang isang mang pagkain ang papasok sa simbahan dahil ang simbahan, ito'y hindi isang teatro na papanoorin nyo ang pastor kung paano siya nangangaral. Igalang ninyo dahil kung paano sa corporate world, ang katabi nating simbahan, mga networking, bawal ang pagkain. Bakit sa simbahan? Nagdadala tayo ng pagkain. Ganun na lang ba ang pagtingin natin sa Panginoon? Kung tataas ang pagtingin nyo sa Panginoon, hindi ako magugulat
na hindi nyo kailangan ng flood control sa inyong buhay. Dahil kagaya nung lalaki doon sa pintuan, nung bumuhos ang pagpapala, natapakan siya ng mga tao. Ang susunod na baha na darating sa inyong buhay, hindi baha ng problema, hindi baha ng pagkakasakit, hindi baha ng kung anumang kasalanan, kundi baha ng katwiran, kabanalan. Maaring ikaw ay nasa kalugihan, dadalhin ka naman ngayon ng ating Panginoong Hesus sa katagumpayan. Maaring ikaw ay nasa kakahiyan, dadalhin ka naman ngayon ng ating Panginoon sa isang entablado na bibigyan kanya ng karangalan. Magtiwala ka lang sa ating Panginoon. Huwag kang magtiwala sa iyong sarili. Huwag mong tingnan ang iyong edad. Huwag mong tignan na walang laman ang bank account mo dahil ang lahat ng meron sa mundong ito mula sa Kanya. And the Word of God saith, I can command the blessings to come into your storehouses. I can command the angels na ikaw ay padilibutan at dalhin ang iyong kahimala na kailangan mo sa iyong buhay. Mga kapatid, you are not just sitting there para lamang mag-amen. You are sitting there dahil ikaw ay pinili ng ating Panginoon to change this nation, and it will begin in your family. Mag-uumpisa yan sa iyong pamilya. Kaya sa mga gusto pang magpa-disciple, nandyan si Pastora Magda para tayo tuloy-tuloy na magkaroon ng tinatawag na discipleship. Tandaan po natin, discipleship, it's not about an organization. Discipleship, it's about a relationship between you and the mentor and Jesus Christ. Pag ikaw ay merong disciple, pag meron kang dinidisciple at nagpapadisciple ka, unang-unang mababasag sa'yo yung tinatawag na katalinuhan mo. Sa pagtatapos, you need to unlearn everything that you learn in this world. Alam mo, isang mahirap na baguhin sa atin, nakasanayan natin. Nakasanayan natin na ganito ang tamang pagsasaing, tinuruan ka, galit ka. Nakasanayan natin na basta kakain na lang, sa kainan, hindi ka na nanalangin, pinagsabihan ka ni pastor. Even Paul himself, when he encountered Jesus Christ and the Holy Spirit, yung mga napag-aralan niya kay Gamaliel, kinalimutan niya. Hanggat ikaw ay matalino, hindi makakilos sa iyong Panginoon. Hanggat meron kang pinanghahawakan na yabang sa buhay mo, hindi makakilos sa iyong Panginoon. Kung sinabi ni Pablo, kung sinabi ng Panginoong Hesus, na ayaw ko maging isang bato, a stumbling block unto the people, pwedeng ikaw yung maging bato para mga tao ay hindi pumunta sa impyerno. Makitaan ka nila ng integridad. Ano ngayon? Kung kamuhian ka ng maraming tao, I don't care. Ang mahalaga, nagawa ko ang tama at karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Because on your shoulders, when you have Christ in your life, ang sabi ng Biblia, 1 can chase 1,000. 1,000 ang katumbas mo. Kaya nga mga Israelites, kapag may nahuling sundalo, ang palitan nila ng currency ng sundalo, 1:1,000. Ganun ka katindi. So may your faith increase. And may your time with the presence of God increases. Ang promosyon, hindi nanggagaling sa pagtatrabaho. Ang solusyon, hindi nanggagaling sa iluman. Ang promosyon at solusyon ay nanggagaling sa Panginoon. When you start to pray, manalangin ka. Panghawakan mo ang salita ng Diyos. Ang sabi sa book of Hebrews, chapter 4, verse 12, the Word of God is active. Hindi mo basta chismis-chismis lang ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos, kadalasan ikaw muna ang papatayin. That's why it's a double-edged sword. Para wala ka na maging paglakad sa laman. So that you will have the fruit of the Holy Spirit. And you cannot have the fruit of the Holy Spirit na pipilitin mo. It is dependent on your root. Na kanino ang iyong tinatawag na ugat. You cannot serve two masters. Sabi ko nga sa pagtatapos, ibang pananampalataya ngayon sa pananampalataya dati. Nasaksiyan ni Brother Vic. 82 nights of revival, di ba Brother Vic?
82 nights. Traffic, ginagawa ang skyway. Pero ngayon, makikita mo ang hirap yayain ng mga Kristiyano sa simbahan. Gusto lang nila Sunday. Next week, 3 days of revival natin. Pagkatapos ng service, lahat pumunta kayo sa Green Hills. Ano naman ngayon kung masikip? Mas magandang ipakita natin ang pananampalataya at pananalig natin. Sabi ni David, I love what David said. Sabi ni David in the book of Psalms chapter 122 verse 1, when somebody invite me in the house of God, I rejoice. Kapag inayayaan ka ng pastor mo na kaibigan mo sa gawain ng Panginoon, magalak ka. Hindi nabibigatan ka. Dahil sa gawain ng Panginoon, when you are planted in the house of God, you will flourish. Magtatagumpay ka because you will have, I was glad. David said, I was glad. Past tense, masaya ako nung may nagyaya sa akin, let us go in the house of God. Kaya huwag mong tingnan ang oras mo. Alam mo, next time, naniniwala ko, hindi na natin kailanganin itong oras na ito dahil naniniwala ako kahit 3 oras, 4 na oras, 5 oras tayo na mag-aral sa salita ng Diyos, ikaw ay uhaw na uhaw at sabik na sabik. Because you are not conscious of the time. You are conscious of God. And when you are conscious of God, you will see on how God will change you, on how God will promote you, on how God will make you from behind to in front of your life. Next Sunday or Saturday or Friday or kung kaya nyo kumpletuhin, dumalo po kayo ng gawain ng revival. This country will change. Sabi ko, Lord, naniniwala ako that you said in your word, your latter will be greater than the former. Ang pagtatapos ng simbahan sa buong mundo before the rapture, hindi yung parang tatakas tayo sa problema. That it should be glorious. Lord, mangyari nga po hindi lamang sa upper room. Sa modern day, during the 80s or 70s, mangyari yung Azusa Revival. Na lahat ng simbahan nagsasama sa isang lugar, nagdadatingan ang lahat ng bombero dahil akala nila nasusunog yung buong lugar. Hindi pala sunog ng lugar, kundi nasusunog sila dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Because they have the consuming fire. Lahat ng kasamaan ng ugali natin, lahat ng sakit natin, lahat ng utang natin, ito'y matutupok at tayo maglalagablab. At kapag ito'y naglagablab, pati yung kabilang simbahan, sama-sama tayo sa gitna na tayo sumasamba ng sa Panginoon. Hindi ito sa pangalan ng simbahan. Ito'y sa pangalan ng ating Panginoon. And Jesus said in His prayer in the book of John chapter 17 verse 21, I pray that they will be one. I pray that the church will be one. Hindi sa dahil ako'y Baptist, hindi sa dahil ako'y Pentecostal Church, Full Gospel Church, hindi sa dahil sa ako'y Mennonite, but we are one in the body of Christ. That there should be no schism, walang pagbabahagi na magaling si pastor, maganda yung atmosphere sa church doon. No, it's the atmosphere of heaven kahit saan lahat tayo pumunta. It's the atmosphere of the Holy Spirit that is moving in every churches. At kapag nagkaisa ang lahat ng simbahan, kaya nga ang mundo gumagawa din ng one world religion eh. But before it happens, there should be a united church. That we talk as one. We walk as one. Not because we try it, but because of the steering of the Holy Spirit. Hindi ito kaya ng pastor, pero kaya ito ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tayo po tumayo. Hindi ko lang alam kung maliwanag ang aking boses kasi nandun pa rin po yung pagkapaos ko. But thanks be unto God that despite of the long preaching, despite na maraming slides pa po, number 2 pa lang tayo, I know that I have done my job. I know na ang Panginoon ang kikilos sa inyong buhay na huwag niyong makalimutan ito. Because according to studies, the moment that you go home, almost 70% ng lahat na narinig ninyo makakalimutan nyo. But I do believe, when you meditate the Word of God, wag lang kayo magsulat doon sa mga notes nyo, sa mga papel nyo. Tandaan nyo, kaya kayo nagsusulat para balikan ito. At pag binalikan ninyo ito, isabuhay ninyo ito. At kapag sinabuhay ninyo ito, hindi ako mamamangha. Kapag kayo'y sa susunod na mga linggo, magpapadedicate kayo ng bahay. At yung bahay ninyo ay gagawin natin
na cell group house. Like the book of Philemon. The church was in the houses. Kasi tuwing linggo lang naman tayo nagtitipon-tipon dito eh. Hindi lang bahay nila Pastora Magda ang simbahan. Kundi bahay ng bawat kapatiran, linggo-linggo merong gawain. Pag pinagkatiwala at pinagamit ninyo ito sa Panginoon, makikita ninyo, dadagdagan ng Panginoon ang pagpapala ninyo sa inyong buhay. Dakilang Ama, salamat po sa oras at sandaling ito that you are moving in this place. You are changing us, O God. Iniaalis mo sa amin, Panginoong Yesus, yung pagiging nasa natural. At inililipat mo kami sa supernatural na pagkilos mo sa aming buhay. Ang mga sakit ay nalalaglag sa lugar na ito, Panginoong Yesus. Ang masasamang pag-uugali ay naiiwan sa lugar na ito, Panginoong Yesus. Kami ay patuloy mong binabago mula sa kaluwalhatian, mula sa pananalig, patungo sa mahigit pa na pananalig at mataas na level ng karanasan sa iyo. Dear Heavenly Father, O Holy Spirit, change us within, O God. Renew our mind. May we taste and see that the Lord is good. Hindi sa kamatayan, Panginoon, but in the land of the living, O God. Ang mga taong ito, Panginoong Jesus, sa kanilang edad, whether they are the young age, whether they are in the middle age, whether they are in the elderly age, O God, you will use them mightily, O God. Set the position, O God, na para sa kanila. Umalis sila mula sa pagiging mahihiyain, Panginoon. Because you have not given them the spirit of fear, but you have given them the spirit of love, sound mind, and power. And when we have power, you said in Deuteronomy 8:18, O God, you have given us the power to get wealth. Kaya salamat po aming Ama. Patuloy po kami lumakad sa kabanalan at kapuspusan ng banal na Espiritu. Ang aming mga bibig, hindi namin gagamitin para mamintas. Hindi namin gagamitin, Panginoon, para magkaroon po kami ng mga maling mga biro, Panginoon. Kundi aming babantayan nito, nang lalabas at bubukal lamang dito, ay mga magagandang patotoo, mga mabubuting salita, mga bagay na nakakapagbigay ng buhay sa mga tao. Lord, stir our heart and let the spirit of revival, the mighty rushing wind, be upon my brothers and sisters in Christ. That we will be bold enough to tell the people that Jesus loves them so much and Jesus cares for their soul in Jesus' mighty name. Bless them beyond their needs, beyond what their mind and hand can imagine, O God, in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless mo.